Kahit anong sipag nating mga magkakambing, alam nyo, hindi maiiwasan na minsan ay tayo ay gumagala o tayo may mga pinupuntahan. At sa mga panahon na yun, pinoproblema natin yung pagkain nila. Kaya naman minsan, meron kaming lakad ni Mrs. Nagpa-check up kami. At naisipan namin na gumala muna, kumain, mag-date, 'di ba? So biniling ko kay mama, ay mga kambing na palabasin sila. So kwentuhan muna tayo mga kakambing. Kung ano nangyari nung binuksan ni mama ang gate na to. So ayan, binuksan nga ni mama ang gate na to. At sinunod naman niya yung aking bilin. So tama yung ginawa ni mama. Dito sila gumala at kinain nila yung mga laglag na santol at yung mga damo na pwede nilang makain pa. Hindi ko na pinabuksan yon yung isang papunta sa kanluran dahil baka makalusot sila sa net. Kapag nandun sila, syempre kailangan binabantayan ko sila. Okay, so hindi ko na pinabuksan yon. Ngayon yung dati nilang pastulan kung saan gulayan ko na ngayon, ayan, meron na kayong clue na dito sila nakalabas. Ngayon hindi naman siya nakabukas, kaya lang ang mga kambing natin, syempre marunong sila magkiskis ng kanilang mga katawan sa mga ating fence o ating bakod. So dito naman ay wala pa tong steel matting, cyclone wire pa lang, kaya nila yung butasin. Pero kumawang to, yung pinto gumanyan. Okay, at yun na, nakalusot sila. So nakikita nyo yung mga bakas na yan. Yan ang aming palaging dinadaanan kapag ipinapastol ko sila dito dati. Yan, dati kasi hindi na ako ngayon nagpapastol sa kanila dito dahil ginawa ko ng gulayan ang part na to. Ngayon kabisado pa rin nila yan. Alam mo, ang mga kambing ay alam nila yung kanilang mga dating ginagalaan. So siguro na miss nila yung aming dito lugar kung saan kami nagbabanding noon. Tumuloy-tuloy sila papunta sa aking mga gulay. Ayan. Kaya nangyari, meron tayong ilan sa mga gulay na talaga namang nasarapan sila. At yung mga kangkong ko doon, saka mga okra ko dito ay nakain. So ang ginawa ko na lang, dahil nga ubos yung mga dahon, ayan, makita nyo naman, ubos yung mga dahon nila, pinutol ko na lang. At syempre yan ay susuli muli. Yan, kung yan ay kamakaya na makarecover, susuli uli yan dito at magkakaroon uli yan ng panibagong bulaklak at bunga. Mabuti na lamang at hindi nila na pagdiskitahan kay mga pechay. Yan, pechay dito. Kasi yung okra dito hindi nila siguro napansin dahil binaybay na nila to. Tapos yung daan na namin dito, yan, siguro naman hindi nila gusto o hindi sila interesado sa aking mga pechay, kaya hindi nila ginalaw. Napakaswerte kasi ito nakasarado. Yan, dyan yung sobrang siksika ng mga pechay. Yan, tapos ayun yung spinach, buti hindi nila nakain kasi nakasara to. Yan, may lakyan dito yung ganyan. Okay, so may net, hindi sila basta papasok doon. Tapos yung luya, buti na lang hindi nila kinain kasi sayang. Kung kinain nila yan, susuloy na lang muli yun at mas matagal tayong makaka-harvest ng luya kaysa sa tamang panahon ng pag-harvest. Ayan. Tapos yung sweet basil din nila napansin. Yung papaya, alam nyo ba, inuubos nila yung papaya kapag wala na silang makain sa isang lugar. Ayan. Ang pinaka na-damage sa akin ay yung kangkong. Ito yung mga paumpisa pa lang. Yan, so pinagkagatan nila. Yung nakaraan pa kasi nangyari. Ngayon, since ilang araw na lumipas, tapos silang masalanta ang ating mga kangkong, nakasuloy na ulit. Ayan, meron na ulit suloy. So ganun naman yung kagandahan ng kangkong, hindi sila basta-basta natatalo ng stress na physical, diba? Physical stress halaman o yung naputol sila, hindi sila basta-basta namamatay. Ang nangyayari dyan ay sumusuloy silang muli at mas lalo pa silang tumataba yung ilalim at nakaka-harvest ka naman sa ibabaw, mapuputol mo naman yun. Okay, so yun lang ang kanilang nadali. Buti na lang talaga hindi nila sinakyan yung papaya, madali nilang putulin yan pag naamoy nila yung bulaklak nyan hanggang dahon, kakainin na nila. Okay, so yan yung mga na damage nila. Ngayon ito,
wala, safe na safe dahil nasa loob ng ating range net na nabili natin sa Shopee. Okay, so ayan, yan yung mga pambenta ko kasing gulay. Ito naman, ito yung mga pangkain namin, di ba? Yung nakahiwalay kasi yan, yung may gulay na pambenta, syempre pandagdag kita natin, tapos meron naman tayo na ginagamit ito upang ulam natin sa araw-araw. Pa yung iba, si mustasa nandun, nakuha ko na. Ngayon, ewan ko ba ba't di sila dito naggala, dahil ito naman masukal. Kaya lang karamihan dyan palawan pinakahuli nilang kinakain yan. Kung wala na silang makain na iba, dun lang nila papansinin yung dahon ng palawan. Yan, tapos dito buti wala pa nakatanim, dumadaan din sila maigi dito. Tapos itong part na to, guyabano, hindi nila kinakain. Yan, kaya kung kunyari nag-isip kayo ng fruit trees na pwedeng itanim sa inyong farm para hindi masalanta ng kambing, piliin nyo yung guyabano. Kung gusto nyo magparami ng fruit trees na kasama ang mga kambing, yun na, guyabano na ang inyong bilhin. O kaya mag-request kayo sa DA para hindi na kayo gagastos. Yun, gas na lang yung gagastusin nyo pagkakunin nyo yung mga guyabano. Yan, ang hirap din pagka yung yun nga, nakaligtaan mo, hindi mo nailak. Yun, yung fault naman na yun sa akin kasi hindi ko nilagyan ng alambre yung ating gate na dapat ay meron upang hindi nga nila masungkit. Ayan, tapos pagbabalik ganito, meron pa ako isang gulayan kung saan pinapayagan ko naman silang makaikot doon. Yan, doon naman niya sa kabila. So dito tayo galing, meron ako dito sa kabila, katabi ng kabilang goat house. At tuwing maglilinis ako dito, sila yung aking tagatabas. Yan, kita nyo po yan. Okay, so ayan yung kanilang ginagalaan. Yan, tumpa pa ang puno santol dito. At yung mga sili ko dyan, kung sila ay nababantayan ko, hindi nila basta nasasakyan. Tapos nililinis nila to nang sa ganun mataniman ko ulit ng mga panibagong gulay. Ayan, dito kasi bugaan, kaya medyo gusto rin nila dyan dahil maganda sa kanilang paa, hindi maputik. Okay, so yun, balik tayo sa kambingan. At yun nga nangyari dito, mabuti na lamang po at dito sa mismong farm walang nangyari. Kasi kung sa iba yan at nakapanalanta, tayo ay magbabayad. Kasi pag hindi tayo nagbayad, tayo ay mababarangay. Yan, natalakay ko yan sa akin nakaraan topic, na kung ayaw mo mabarangay ka, ang inyong mga kambing, ayusin nyo ang kanilang mga kulungan o ang kanilang mga bakod. Nasa ganon, hindi ka mamroblema sa pagbabayad. Kaya ayun, sana kahit pa paano may natutunan kayo sa aking video na to. At ayun sila, medyo bitin dahil ako ay nag-focus ngayon sa halaman. Ngayon linggo, ngayong Sunday pala, Sunday, focus tayo sa halaman. At yun, busog din naman si Neneng Black. Okay, kaya yun lang. Kung meron kayong mga questions, suggestions sa inyong mga diskartes pagkakambing, share nyo rin para matuto ang iba pa nating magkakambing. Okay, so huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow din sa aking Teacher Farmer Ali na YouTube at Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Okay, kita-kits tayo. Happy goat racing sa inyong lahat. Bye bye.